Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang sabi sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Ang sabi sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kalagahan ng bawat bagay. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng espiritual na karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! O Diyos, Ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay na banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang sabi dito, sabi sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Diyos para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Hallelujah! Kaya dito kailangan natin magbasa ng Biblia upang maging ganap ang ating kaligtasan. Kaligtasan buhat kay Kristo Jesus. Paano tayo maligtas kung wala tayong alam sa Kanyang salita? Kung paano natin masunod ang Diyos, kung paano natin maiwasan ang pinapaiwas sa atin ng Diyos upang maging ganap ang inyong kaligtasan at upang maging ganap ang inyong kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang matiyak ang ating kaligtasan. Kaligtasan buhat sa Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao
Hallelujah. Ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Masama ang gawa ng mga tao, lalo na sa mahuling araw na ito. Masama ang gawa ng mga tao. Yan sabi dito sa unang Korinto chapter 3 ay ganito naman sinasabi ng Diyos sa unang Korinto chapter 3 verse 19 ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa unang Korinto chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Yan napakaliwanag. Yan sabi dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hinuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Nahuli ang marurunong sa kanilang katusuhan, gayon din ang alam ng Panginoon. Ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Yun ang karamihan. Ang karunungan ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 1 verse 25 ay ganito naman sinasabi sa atin, sapagkat ang inakala nilang kangalan ng Diyos ay karunungan na higit kaysa lahat na karunungan ng tao, at ang akala naman kahinaan ng Diyos ay kalakasan na higit sa lahat na kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo sa paningin ng sanlibutan na marurunong at kapangyarihan at maharlika, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang iyain ang marurunong at mahina. At ang mahina ay tinuturing ng sanlibutan upang iyain ang malalakas. Hallelujah! Kaya nakita natin, pinili ng Diyos ang mahina upang iyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang mapawalang halaga ang itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya walang maaaring ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos ito upang walang magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamagitan niya tayo ay napawalang sala ng Diyos. Pinapagiging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmamalaki ng may ibig magmalaki. Totoo yan, ang Panginoon dapat natin ipagmalaki. Hindi ating sarili, hindi ating reliyon. Ang Panginoon ang dapat ipagmamalaki. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Yang sabi sa unang Korinto chapter 1 verse 18 ay ganito naman ang sinasabi sa mga napapahamak. Ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan.
Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Napagaliwanag ang sabi dito sa versite sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marunong, pawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng mga marunong na mga iskriba ng mga mahusay na dibatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos. Isang kamangmangan sa harapan ng Diyos, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itutulot na siya ay makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan. Ito sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa Kanya, ililigtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Napakaliwanag ang sabi dito, tinuturing na isang kahangalan ng sanlibutan ang karunungan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 Corinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila ay kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Itong salita ng Diyos, itong salitang espiritual, maunawaan mo lamang ito sa paraang espiritual. Nakita natin, napakaliwanag. Yang sabi sa 1 Corinto chapter 2 verse 8 ay ganito naman ang sinasabi sa mga tagapamahala. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito, walang nakakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinapako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inahayag ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Napakaliwanag, inahayag ito ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya nakita natin, kaya ito'y isang kahangalan, ang salita ng Diyos, ang magpahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah. Lo. Ito ay isang kahangalan lamang sa mga tao ang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi nila alam, lahat tayo naganap buhay, tayo ay nagising. Lahat,
Hello. Hello. Lahat tayo naganap buhay. Nagising tayo ng umaga. Ang iba pumunta sa palengke upang magtinda, upang magkapira. Yung iba naman ang nindahan. Iba't iba ang ating ginagawa sa lugar na ito. Ako naman, pumunta dito ng maaga pa upang mahayag ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Kaya sa ating paglabas sa lugar na sa ating bahay, mayroon naman kumikita ng salapi. Mayroon din gumagastos. Ngunit, saan tayo patutungo? Hindi ba lahat ay sa kamatayan patutungo? Ngayon, kung sakali tayo pari-pariho ay mamatay, sino ang maliligtas? Kaya ang kaligtasan para sa mga tao na nakikinig ng kanyang salita at sumusunod. Kaya kung nais ninyo ang kaligtasan, mas maganda ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Dahil ito ang kabayaran. Kahit hindi tayo kumita ng salapi, magkaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan, walang kamatayan sa ibabaw ng langit. Kaya lahat ginagawa natin, makabigay ba yan ng buhay na walang hanggan? Hindi. Ito lang ang ating ginagawa, ang makabigay ng buhay na walang hanggan. Na hindi mabayaran ng bilyon, hindi mabayaran ng trilyon ang kaligtasan na ibigay ng Diyos. Samantala kumikita lamang tayo ng 1,000, kumikita na lang tayo ng milyon. Ngunit higit sa lahat ang magpahayag ng salita ng Diyos. Kapag dumating na sa iyo ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, hindi mabayaran ng bilyon, hindi mabayaran ng trilyon ang halaga ng kaligtasan. Kaya makita natin kung ano ang mahalaga sa ating buhay sa umagang ito. Kung ano mahalaga, kaya kailangan natin ituon natin ang ating pansin sa Diyos. Ang ating pag-iisip, kahit nagtitinda tayo, kahit na malingki tayo, kung kasama natin ang Diyos, tiyak ang kaligtasan. Tiyak ang ating kaligtasan. Ngunit kung pinabayaan natin ang Diyos, ang ating kaligtasan ay malabo. Malabo pa sa alkitran ang ating kaligtasan. Kaya ito ang pinakamaganda sa ating buhay. Ilaan natin ang ating oras sa Diyos. Kahit magtitinda tayo, kahit na malingki tayo, kahit na mamasyal tayo, huwag nating iwalay ang Diyos sa ating kaisipan. Sapagkat ito ang mabibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa unang Pedro ay ganito. Unang Pedro chapter 1 verse 24 ay ganito ang sinasabi. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At itong mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Pinangangaral sa inyo ang salita ng Diyos upang matamo ninyo
ang kaligtasan kung narinig natin kung paano natin masunod ang Diyos at mabigyan ng halaga ang kaniyang salita. Bakit kailangan natin bigyan ng halaga ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Yan ang hindi ninyo alam. Ang salita ng Diyos ay si Kristo Jesus. Dahil ang sabi sa 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Bakit naging salita ang Diyos ay Diyos? Dahil noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan. Hindi siya makita, ngunit ang tinig niya ay naririnig, at ito'y sinulat ng mga propeta, at ito ngayon ang ating pinapahayag sa inyo. Kaya hindi makita ang Diyos, ngunit ang tinig niya marinig, at ito'y sinulat ng mga propeta na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang salita ay Diyos, isinulat ang salita ng Diyos. Kaya isang salita ay Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang 1 verse 14, naging tao ang salita. Naging tao ang salita at sinanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan bilang bugtong na anak. Napakaliwanag, naging tao ang salita. Yun si Kristo Jesus na ating tinatakwil, na ayaw nating marinig. Hindi natin gusto marinig. Yan ang salita ng Diyos. Nakasulat ngayon ang salita ng Diyos. Kaya kung bigyan natin ito halaga at pansin, magkaroon tayo ng karunungan buhat sa Diyos, at mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos upang maging ganap ang ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Dahil ang sabi sa Kolosas sa 4 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig, sa gayon magkakaroon sila ng ganap na pagkakaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Si Kristo Jesus ang hiwaga ng Diyos. Ang lihim na hiwaga ng Diyos ay ang kanyang salita nakasulat sa banal na aklat. Sa kanya nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos, magkaroon tayo ng ganap na pagkakilala kay Kristo Jesus na siyang hiwaga ng Diyos, na sa kanya nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman niya. Kaya magkaroon tayo ng masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo ng masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos kung bigyan natin halaga ang kanyang salita. Ang sabi naman dito sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Kaya maraming mga tao ngayon hindi marunong dahil walang takot sa Diyos. Hindi siya marunong umiwas sa lahat ng mga kasalanan. Ang paggawa ng kasalanan, hindi siya marunong umiwas dahil wala siyang takot sa Diyos.
at hindi rin siya marunong magpahalaga ng salita ng Diyos. Dahil wala siyang takot sa Diyos. Maliwanag ang sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pasimula ng karunungan. Tingnan mo mga tao may takot sa Diyos. Marunong na siya mag-ingat sa kanyang sarili. Marunong siya ingatan ang Diyos. Marunong siya ingatan ang kaligtasan buhat kay Kristo Jesus. Nagsimula na ang ating karunungan. Ngunit kung hindi natin kayang ingatan ito, ang ating kaligtasan, ibig sabihin hindi pa nagsimula ang karunungan ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin magbasa ng Biblia, unawain at sundin natin sa buhay upang dumating ang karunungan ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at saway. Walang halaga ito sa mga mangmang ang aral at saway ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito. Yang sabi naman sa Kawikaan chapter 1 verse 20, ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan, tinig niya ay nangibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito ngayon, nangyayari ngayon. Ang karunungan umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingimbabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na building. Ang ugong niya ay naririnig sa pintuan nitong lungsod. Yang sabi naman sa verse 22, ang taong mangmang walang gustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa bamong kalagayan? Hanggang kailan pamanatili ang iyong kamangmangan? Kailan mo pa isipin maghanap ng kaalaman? Ang sabi sa verse 23, ang payo ko ay pakinggan ninyo, dinggin ninyo ang aking saway. Sa inyong diwa ko at sa aking kaalaman, patuloy na ito. Aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin ang aking mga kaway. Winawalang bahala ninyo ang aking payo, ayaw ninyo bigyan pansin ang pagunita sa inyo. Sabi sa verse 29, sapagkat ang karunungan ay di ninyo minahal, kay Yahweh na di natakot na may kalakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi itong paalala ko. Gintablog natin daw tayo lang paalala ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse 31, inyong anin ang bunga ng inyong mga gawa, at kayo yusigin ng nasa inyong ubot ng sama, katigasan ng ulo, ang papatay sa mangmang, sa dusay, nasa sadlak, sa walang kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananaan ng matiwasay, mamuhay ng payapa, malayo sa katatakutan. Hindi tayo matakot. Kung sakaling mamatay tayo, tiyak ang ating kaligtasan. Ngunit kung hindi tiyak ang ating kaligtasan, nagkaroon tayo ng takot na mamatay. Dahil alam natin kung saan tayo patungo. Impyerno ang ating patutunguhan, dahil ang buhay ng tao, dalawa lang patutunguhan, langit at impyerno. Saan ba tayo dito? Sa langit ba tayo o sa impyerno? Kaya kailangan natin mag-aral ng kanyang salita, magbasa, upang ito maunawaan natin ang ating buhay.
dalawa lang ating patutunguhan kung sakali tayo mamatay, langit o impyerno. Kaya maraming nakakaalam ng impyerno, ngunit hindi nila alam kung anong kasakit ang daranasin ng tao sa impyerno. Ang kasakit doon, forever. Hindi lang billion years ka magdurusa doon, maglangoy-langoy sa laba ng bulkan, dahil tinunaw na sansalon, hindi lang trillion years, forever. Yan ang ating amin kung hindi natin bigyan halaga ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Purihin si Kristo Jesus. Purihin ang patnubay sa ating buhay, ang Espiritu ng Diyos. Ng Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya maraming mga tao, hindi nila pinarangalan ang Diyos. Hindi nila pinarangalan ang Diyos. Sa paanong paraan, hindi nila pinasalita ang Diyos. Tinatago nila ang salita ng Diyos. At nagsalita lamang sila ng kanilang sariling opinyon at kuro-kuro. Ito ang kasalanan ng mga mangangaral ng Diyos. Kaya, imbis mangangaral siya ng Diyos, naging mangangaral na siya ni Satanas. Dahil ang salita ng Diyos, ang nais ng Diyos ipahayag, ito'y tinatago at nagsasalita lamang siya ng sariling opinyon at kuro-kuro. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating espiritu. Pagkain ng ating espiritu. Ngunit kung ang sarili nating opinyon at kuro-kuro, pagkain ba yan ng ating espiritu? Kaya marami ngayon mga tao, matagal nang naglilingkod sa Diyos, bonsai pa rin. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 7 verse 10, ang nagsasalita ng sagda ng kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Naghahangad lamang siya na parangalan siya, dahil bayawan siya. Uy, magaling, uy, may revelasyon. Ngunit yun pala ang kala niya, revelasyon ay kuro-kuro opinion. In-expand niya lang ang pag-unawa sa bawat bersikulo. Ngunit ang totoong revelasyon ay ang bersikulo na iyong in-expand. Pinalawak mo lang ang iyong pag-iisip upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Yang sabi dito sa 1 chapter 7 verse 10, ang nagsasalita ng kanyang sarili ay naghangad na parangalan siya, ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghangad na parangalan ang nagsugo sa kanya. Paano natin maparangalan ang nagsugo sa kanya? Basahin natin ang bawat bersikulo. Ito'y kaligtasan, pagkain ng ating espiritu upang magkaroon ng signal sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos papasok sa inyong isip, iyon ang magpabago sa inyong pag-iisip, pati sa inyong puso, baguhin ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos nagbibigay buhay, pag-asa na, ito nagbibigay ng pag-asa, buhay na walang hanggan. Ang sabi dito sa 1 chapter 5 verse 44, ang inangad ninyo ay parangal sa isa't isa at hindi nanggagaling sa isang Diyos. Parangal sa isa't isa, mag-share ng Word of God at bulay-bulayin, expand
at sabihin ito'y rebelisyon. At ito sabihin naman, o rebelisyon, pinarangalan natin ang ating sarili, hindi yan rebelisyon. Ang totoong rebelisyon ay ang bersikulo na binasa mo, binulay-bulay mo, in-expand mo, pinalawak mo ang unawa. Iyon ang bersikulo na yon, iyon ang rebelisyon, dahil yon ang salita ng Diyos. Ang pagbulay-bulay mo, pag-expand mo, pagpalawak ng unawa, hindi yan rebelisyon. Yan ay isang pagpalawak ng unawa upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Paunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, kahit si Kristo Jesus, hindi siya nagsasalita ng kanyang ganang sarili lamang. Kung ano sinasabi ng Diyos, yun ang kanyang sinasabi. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 28, wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng aking Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Kaya kung sundin natin ang Diyos, basahin natin ang bawat bersikulo, binigyan natin ng panahon, pinarangalan natin ang Diyos, pinarangalan natin ang Diyos, pinasalita natin ang Diyos, binigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos, hindi natin tinago. Sa halip na magsalita lamang tayo ng ating guni-guni natin, atin lang, kuro-kuro opinyon. Sabi ng Diyos, ipahayag mo ang aking salita. Ipahayag ang kanyang salita. Paano ba magpahayag ng salita ng Diyos? Maraming mga tao hindi nila alam kung paano ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 24, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun ang sinugo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan sabi dito sa 2 Korinto, sabi sa 2 Korinto chapter 5, ay ganito naman ang sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Napakaliwanag, ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin namanhik sa inyo. Pero pag binasa natin ang salita ng Diyos, mismo ang Diyos nagsasalita sa mga tao, hindi tayo. Binasa natin ang kanyang salita para na rin yang batas ng gobyerno. Paano natin masabi yan ay batas ng gobyerno? Sasabihin natin ang bawat artikulo. Ngunit kung pag sinabi, hindi natin sinabi ang bawat artikulo, ibig sabihin, ikinuwinto lang natin ang batas ng gobyerno. Kinuwinto lang natin. Ngunit kung binasa mo ang batas ng gobyerno, walang labis, walang kulang. Ito'y totoong batas ng gobyerno. Kaya ganun din sa atin, kaya sinabi dito sa Deuteronomy chapter 2 verse 4, huwag ninyo itong dagdagan ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis, walang kulang. Kaya ang batas ng gobyerno, sundin ito na huwag dagdagan, huwag bawasan, sundin na walang labis at walang kulang. Yun ay batas ng gobyerno. Ganun din ang batas ng Diyos. Pag binasa mo sa bawat bersikulo, sundin mo ito na huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan, sundin mo ito na walang labis, walang kulang. Yun ay batas ng Diyos.
Dahil kung ito'y dagdagan natin o binawasan, hindi na yan batas ng Diyos. Ang totoong batas ay nakasulat. Huwag mo nang dagdagan, huwag mong bawasan. Sundin mo ito na walang labis, walang kulang, walang pagkaiba. Ang pag-unawa sa batas ng gobyerno at batas ng Diyos. Parehas lang yan. Huwag mo nang dagdagan, huwag mong bawasan. Sundin mo ito na walang labis at walang kulang. Yan ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos. Maskin sa batas ng gobyerno, ganyan din. Kaya kung ito'y ikwento lamang natin, hindi yan batas ng gobyerno, hindi yan batas ng Diyos, kundi ikinuwento lang natin kung ano ang batas ng gobyerno. Ikinuwento lang natin kung ano ang batas ng Diyos. Hindi yan batas. Ikinuwento lang natin kung ano ang batas. Kaya ang tunay na batas, basahin mo ito. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Sundin mo. Sundin mo ito na walang labis, walang kulang. Yan ang pagkilala, tunay na pagsunod sa Diyos. Sundin mo. Yan ang kapangyarihan ng bawat artikulo sa gobyerno. Yan din ang kapangyarihan ng bawat bersikulo sa Biblia. Ito inuutos ng Diyos. Kahit batas ng gobyerno, kapag binasa sa kortihan, hindi yan putol-putol. Hindi yan dinadagdagan, hindi yan binabawasan. Sinasabi yan na walang labis, walang kulang. Yan ang pagsalita ng artikulo ng batas ng gobyerno. Ganun din sa batas ng Diyos. Huwag mo nang dagdagan, huwag mong bawasan. Sundin mo na walang labis, walang kulang. Yan ang batas ng Diyos. Ito inuutos sa atin ng Diyos. Napakaliwanag. Utos ito ng Diyos sa atin. Dahil sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla. Kaya ito ating ginagawa, lagi natin binabasa dahil ito inutos ng Diyos. Ibasahin, ipahayag, hindi ikwento. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito yung gagawin natin hanggang si Kristo ay dumating. Iukol natin ang ating panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang si Kristo ay dumating. Ang sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Tayo ba pinagkalooban ng Espiritu Santo? Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Yan sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 6, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itunuturo mo sa mga kapatid ang pagubiling ito. At habang tinuturo mo, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Itong tunay na aral ang ating sinusunod sa bawat bersikulo ay may kapangyarihan ng Diyos magbago sa mga tao. Sa bawat bersikulo, nandoon ang ating kaligtasan. Kaligtasan! Nakita natin ang ating kaligtasan. Kaya, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos sa Biblia upang malaman natin ang ating kaligtasan.
upang malaman natin ang ating tunay na kaligtasan. Maraming mga tao, sabi niya, ligtas na ako. Gaano katotoo na ikaw ay ligtas? Gaano katotoo? Ating talakayin ngayon kung saan panig tayo. Kung saan panig tayo. Makinig kayo. Panig ba kayo ng katotohanan? Panig ba tayo ng katotohanan? Hallelujah! Panig ba tayo ng katotohanan? Dahil ang sabi dito, panig ba kayo ng katotohanan o panig ng kasinungalingan? Panig ba kayo ng liwanag o ng araw o panig kayo ng dilim o ng gabi? Maraming mga lingkod ng Diyos nasa Diyos daw siya, ngunit ang katotohanan ay wala sa Kanya. Siya ay panig ng kasinungalingan, siya ay panig ng kadiliman. Paano natin masasabi na sa Diyos tayo, samantala tayo ay nasa panig ng kadiliman, nasa panig ng kasinungalingan? Hindi natin alam ang katotohanan. Tayo ba ay sa panig ng Diyos? Huwag nating dayain ang ating sarili. Dahil ang sabi sa Galacia ay ganito. Galacia. Sabi sa Galacia ay ganito. Hello. Hallelujah. Hello. Hello. Hallelujah. Kaya, paano natin masabi na tayo ay sa panig ng katotohanan? At tayo naman ay nasa panig ng kasinungalingan. Kapanig pa natin ang kadiliman. Kaya huwag nating dayain ang ating sarili. Ang sabi sa Galacia ay ganito sinasabi sa Galacia. Galacia chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun ang kanyang aanin. Kaya huwag nating dayain ang ating sarili. Wala tayong dinadaya kundi sarili natin. At pinakamalala, kapag dinaya pa natin, pinaniwala natin ang iba sa kasinungalingan, yun ay hindi gusto ng Diyos. Yun ikagalit ng Diyos sa atin. Dapat sabihin natin ay pawang katotohanan. Pawang katotohanan. Yang sabi sa Juan chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Napakaliwanag. Marami mga lingkod ng Diyos na nakakalangkot isipin na sila ay nasa panig ng kadiliman. Madilim ang kanilang pag-iisip dahil ang nila makamit ang pangako ni Satanas. Paano nila makakamit ang pangako ni Satanas? Paano nila inangad na makamit ang pangako ni Satanas? Karangalan, kapangyarihan, kadakilaan, yan ang kanilang inangad. Hindi upang iligtas ang bawat kaluluwa ng tao. Iligtas ang hangad nila, karangalan, kapangyarihan at kadakilaan.
Nakita natin, pag nasa iyo ang tatlong ito, tiyak yayaman ka. Ito kanilang pumahalingan ng kanilang laman at pag-iisip. Ito ang kanilang inaangat. Wala silang ibang pangarap, kundi umaman, hindi upang iligtas ang bawat kaluluwa na nais ng Diyos iligtas. Yang sabi dito sa unang Timoteo chapter 6 ay ganito sinasabi, verse 3: sino man magtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo at ang mga aral tungkol sa kabanalan. Ang sabi naman dito sa Galacia ay ganito. Sabi naman sa Galacia chapter 1 verse 7, ang totoo walang ibang mabuting balita, lamang may nangliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang sabi sa verse, maging kami o anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin, taga-sumpain siya. Ang sabi sa verse 9, sinasabi namin at inuulit ko, kung may mga ngaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, tinanggap ninyo, taga-sumpain siya. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Timothy chapter 6 verse 3. Sabi dito, sino man magtuturo ng iba kaysa rito at isang-ayon sa salita ng Panginoon, hindi sang-ayon sa salita ni Jesucristo at mga aral tungkol sa kabanalan. Ang sabi sa verse 5, mahilig din sila, may pagtalo sa mga likong pag-iisip at di kumikilalas ng katotohanan. Mga taong nag-akala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Ang sabi sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay naulog sa tukso at nabibitag ng masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapahamakan. Nagtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghangad na makamal ang salapi may nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa paghirap ng kalooban. Kaya ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng pagkakasala ng tao sa Diyos. Ito ang pangako ni Satanas. Kayamanan sa sanlibutan ito. Dito nakatuon ang pag-iisip ng mga naglilingkod sa Diyos. Sabi sa Lucas, ito ang pangako ni Satanas na kanilang nais marating at maabot. Ang sabi dito sa Lucas, sabi sa Lucas chapter 4 verse 5, ipinakita sa kanyang lahat ng kariyan sa sanlibutan. Ang sabi ni Satanas, ibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilan at mga kariyang ito. Wika ng Diablo, ipagkaloob ko ito sa aking ipagkaloob ko ito sa akin at maibigay ko sa sinumang ibigin ko. Kaya kung ako'y sambahin mo, maging iyo lahat iyan. Kaya marami ngayon hindi nila alam yung pangako ni Satanas. Ang kanilang inaabot, kung sambahin lang si Satanas, ipagkaloob ni Satanas ang lahat. Paano sinamba ng mga lingkod ng Diyos si Satanas? Paano? Pinasamba nila ang tao sa rebulto.
Ito hindi gusto ng Diyos. Ito isang karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ito'y kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang sumamba sa erebulto, ito'y may sumpa. Hanggat sa ika-4 sa linlay, may sumpa ang sumasamba sa rebulto. Kaya ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 7, verse 25, susunodin ninyo ang kanilang mga dispiyusan. Huwag ninyong pag-imbitan ang mga pilak ginto ginamit na mga iyon, sapagat yan ang maging patibon ng inyong kahulugan, dahil yan ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Napakaliwanag kasuklam-suklam sa Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosang rebulto. Ang sabi dito sa verse 26, huwag kayong uwi ng anumang mga bagay na kasuklam-suklam, sapagat yun ang maging dahilan ng pagsumpa niya sa inyo sa lahat ng tulad noon ay sinumpa. Kaya dapat ituring kasuklam-suklam. Kaya maraming mga tao umuwi sa kanilang bahay na mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ito'y kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Hindi ninyo alam dahil di kayo nagbabasa ng Biblia na inyo palang sinasamba ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 23, mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong magawa ng anumang larawan o pangsambahin gaya ng pinagbabawal niya sa inyo. Si Yahweh apoy nakakatutok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Kaya minahal ninyo ang rebulto, kaya ang Diyos natin ay nagsisilos, siya jealous God. Sabi dito sa verse 25, kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayong magkakaanak at magkakaapo, huwag kayong gagawa ng larawan upang sambahin, sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh na inyong Diyos. Napakaliwanag. Ito isang paglapastangan sa Diyos ang pagsamba sa Diyos-Diyosang rebulto. Kaya ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anuman na sa langit, nasa lupa, upang sambahin. Huwag ninyong silang paglikuran o yukuran, pagkat ako si Yahweh ay mapatibuguin ang kasalanan ng mga magulang na namumuhi sa akin ay aking sisigilin ko sa kanilang mga anak hanggat sa ika-4 sa linlahi. Nakita natin, hindi ito biro, sabi ng Diyos. Ito isang babala ng Diyos, isang warning na huwag natin gagawin. Bakit natin ginagawa? Hindi natin naisip ang ating ginagawa. Tayo ay tumalikod sa Diyos. Tayo ay tumaksil sa Diyos. Kinamuhian natin ang Diyos pag ganun ang ating ginagawa. Dahil sinabi rin naman, hindi lang sa Deuteronomy, sinabi din sa Exodo chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng dispiyusan o kaya larawan o rebulto ng anumang nilalang nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong iyukod o maglingkod sa limang dispiyusan yan, sapagkat ako si Yahweh ay mapatibuguin. Paparusahan kong lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 sa linlay. Ito may parusa, ito isang sumpa, hanggat sa ika-4 sa linlay. Ngunit ang sabi ng Diyos sa verse 6,
Exodus chapter 20 verse 6, ngunit ang lahat na umiibig sa akin ay pagpalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Pagpalain ng Diyos ang sumusunod sa Diyos, ang umiibig sa Diyos, pagpalain ng Diyos. Paano ba pinasamba ang mga tao kay Satanas? Paano? Pinaniwala nila si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Ito isang paglapastangan kay Kristo Isos. Sila ay mga antikristo ang sabi sa ikalawang Korinto o sa ikalawang 1 verse 7, sila ay mga antikristo. Maliwanag yung sabi ng Diyos sa mga tao nagpasipala kay Kristo Isos, sapagkat nagkalat na sa salibutan ang mandaraya. Mga tao hindi nagpapayag na si Kristo ay naging tao, siya Diyos na naging tao. Ngunit kung ipinayag natin si Kristo ay tao lang, tayo ay antikristo. Kaya nakita natin ang mga antikristo naglilibot ngayon, nagpapayag si Kristo ay hindi Diyos, siya tao lang. Kaya maliwanag sabi sa unang 1, chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabi sumasa kanya ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritu sa kanila, sapagkat marami na mga bilang propeta lumitaw sa sanlibutan ito. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang magpayag si Kristo ay naging tao, ang siyang kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ibig sabihin, naging tao, hindi siya tao. Diyos siya, naging tao. Ngunit kung sinabi natin si Kristo ay tao lang, at sabihin pa natin uli na siya hindi Diyos, isang paglapastangan kay Kristo Isos. Yan sabi sa verse 3, subalit ang hindi nagpapayag, subalit ang hindi nagpapayag ng gano'n tungkol kay Isos. Nasabihin niya siya tao lang, hindi kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu sa kanya ay Antikristo. Napakaliwanag Antikristo. Marami ngayon sa sanlibutan mga Antikristo. Yan ay sign na malapit na dumating ang wakas. Nilapastangan nila si Kristo Isos. Sabi nila si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang 1 sa 2 verse 10, mga anak, malapit ng wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ay marami na ang lumitaw na Antikristo. Kaya alam natin malapit na ang wakas. Marami ngayon mga Antikristo naglilibot at sabihin niya, si Kristo ay tao lang, hindi kayo nahiya sa Diyos. Nakatingin sa inyo. Nakatingin sa inyo ang Amang nasa langit. Nakatingin sa inyo si Kristo Isos. Hindi kayo man lang kayo nahiya. Hindi man lang kayo natakot at nahiya sa Diyos. Nakatingin sa inyo. Habang nagsasalita kayo. Hallelujah. Hallelujah. Habang nagsasalita kayo, tumitingin si Kristo at Amang nasa langit. Nasasabihin mo, naglalaway ka pa, magsalita. Sabihin mo si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Hindi ka man lang natakot sa Kanya. Si Kristo ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na aklat, siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos.
Sabi dito sa 1, chapter 1, ay ganito sinasabi ng Diyos sa 1 chapter 1. Verse 1, sa pasimula pa'y naroon ang salita kasama ng Diyos, ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, naging tao ang salita at sinanirahan sa piling natin. Makita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak ng Diyos. Siya'y bugtong na anak ng Diyos. Kaya maraming iyon nagkasala sa Diyos. Kung hindi niyo baguhin yan, ang inyong doktrina, tiyak mapapahamak nga kayo lahat. Mapapahamak kayo. Dahil ang sabi ng Diyos, ang hindi kumikilala sa anak. Sabi dito, ang manalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Manatili sa inyo ang puot ng Diyos. Kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil mahal tayo ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil nais ng Diyos iligtas tayo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Ang sabi sa 1 chapter 3 verse 16 ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sabi sa verse 17, hindi upang atulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. Ang sabi sa verse 18, hindi inatulan o maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit pinatulan na maparusahan ang hindi sumampalataya sa Kanya. Ang sabi sa verse 19, inatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ano bang masama ang kanilang mga gawa? Pinasamba kayo sa rebulto. Pinakilala sa inyo si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 11 verse 13 to 15, ay ganito ang sinasabi, hindi sila tunay na lingkod, kundi ng daraya lamang at nagkunwari mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katwiran ng kanyang mga lingkod. Ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ano ba kanilang mga gawa? Pakilala niya si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Ano pa ang kanyang mga gawa? Pasambahin kayo sa rebulto dahil ito'y imahen lang daw. Maliwanag, ito isang imahe ng pagsuway sa Diyos. Maliwanag na imahe ng pagsuway sa Diyos. Maskin si iba, si sinumpa. Ano ang kasalanan ni iba? Sinabi ng Diyos, huwag kakain ng bungang iyon. Kinain ni Adan at ni iba, kaya sila'y sinumpa. Ganun din tayo, sabi ng Diyos, huwag ka magsimba sa rebulto. Nagsimba man tayo, kaya tayo ay sumpa ng Diyos.
hanggat sa ika-4 salinlay ang sumpa mula sa iyo hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa anak ng apo mo. Yan ang sumpa hanggat sa ika-4 salinlay. Kung hindi kayo magbago, tiyak ang kapamakan sa impyerno. Ang sabi sa 2 Corintios chapter 11 verse 2 ay ganito sinasabi sa verse 3: ngunit nag-alala ako baka malaso ng inyong isipan at malayo kayo sa pagpapatulisay na pananalig kay Kristo tulad ng iba nilinlang ng ahas na si Satanas. Ganun din, malinlang kayo ng tagapagturo ng kadiliman, pasambahin kayo sa rebulto at ipakilala sa inyo si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kaya sabi dito, maliwanag sabi, baka malinlang kayo ng ahas tulad ng iba nilinlang ng ahas na si Satanas, at kayo naman malinlang ng tagapagturo ng kadiliman. Malinlang kayo. Paano ba nilinlang ni Satanas ang mga tao? Sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Sa pamagitan ng doktrina ng reliyon, nilinlang ni Satanas ang mga tao. Pinasunod ang mga tao sa doktrina ng reliyon at paniwalain sa mga tao na ligtas na. At ginamitan nila ng bersikulo para sabihin sa Diyos din sila. Ang tanong, sinong Diyos? Ang tanong, sinong Diyos ang iyong sinasamba? Sinong Diyos ang iyong pinaglingkuran? Diyos ba na banal na sa langit, nakatingin sa atin ngayon? O ang Diyos ng sanlibutan na si Satanas, nagangirit-ngirit ka naton karon? Sinong Diyos ang iyong pinaglingkuran? Sinong Diyos ang iyong sinasamba? Ang Diyos ba na banal na sa langit? O ang Diyos ng sanlibutan na nagangirit-ngirit sa aton karon si Satanas? Makinig kayo. Ito ang lihim na tinuturo ni Satanas. Doktrina ng reliyon. Ito, pumasok si Satanas sa bawat reliyon sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Ang doktrina ng reliyon, ito'y kontra sa salita ng Diyos. Kaya dahil may mga doktrina kayo, kung pangaralan kayo sa salita ng Diyos, Biblia, ayaw na ninyo, dahil ligtas na kayo. Iniligtas na kayo ng inyong reliyon. Iniligtas na kayo ng inyong simbahan. Hindi si Kristo nagligtas sa inyo, kundi simbahan ninyo. Dahil ang simbahan ninyo ang inyong Diyos, hindi si Kristo. Dahil si Kristo naman sa inyo ay tao lang. Isa lang siyang tao at hindi Diyos. Kaya nagligtas sa inyo, maliwanag ang inyong simbahan, sapagkat ang simbahan ninyo ang inyong Diyos. Yan ang inyong Diyos, ang inyong simbahan. Hindi ang Diyos na sa langit. At sabihin nyo, ligtas na kami lang maligtas, lahat na papahamak. Mahiya ka sa iyong sarili, maraming mga bagay di mo pa alam, nakasulat sa banal na aklat. Ang kaligtasan ay wala sa reliyon. Kung di makita mo ang kaligtasan sa mga tao na sumusunod sa Diyos, doon ang Diyos tumitingin sa ating puso, hindi sa reliyon mo. Puso mo ang tinitingnan ng Diyos. At ang kapamakan naman ay para sa mga tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan.
Yun ang kaligtasan at kapamakan. Ang kaligtasan para sa mga tao sumusunod sa Diyos, at ang kapamakan naman ay para sa mga tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Makinig tayo, sinabi ng Diyos kay Propeta Mikas, ay ganito sinasabi ng Diyos kay Propeta Mikas. Sabi niya dito sa kay Propeta Mikas chapter 2 verse 11, ang uring mga ngaral na ibig ng mga ito, yung naglilibot na pawang kasinungalingan ang sinasabi nila. Sino ba naglilibot na pawang kasinungalingan ang kanilang sinasabi? Naglilibot, sasabihin niya, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Sila ito pinabanggit ni Propeta Mikas. Ang uri ng mga ngaral na ibig mga ito, yung naglilibot na pawang kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Dapat ituro natin sa mga tao upang makaiwas sila, maayos nila ang kanilang sarili. Mag-ingat sila. Bago sila mag-ingat sa Diablo, mag-ingat sila sa kanilang sarili. Ang kanilang laman. Iyon ang number 1 na kalaban ng tao, ang kanyang laman. Dahil ang sabi sa Roma chapter 8 verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino man umumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse, ang mabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Kaya, tingnan mo ang iyong sarili, hindi ang sarili ng iba. Tingnan mo ang iyong sarili dahil ikaw na makaalam ng iyong mga kasalanan. Iayos mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Hindi ang iba, tinitingnan mo. Baka yung tinitingnan mo, matagal na siya nagsisisi at sumusunod sa Diyos. At ikaw naman, tumitingin sa Kanya, ay isa pa rin makasalanan. Kaya mapapahamak ka, niloloko mo lang sarili mo. Niloloko mo lang. Tingnan mo sarili mo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam ang iyong ginagawa. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos o gumagawa lagi ng kasalanan, huwag mong dayain ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi mo madadaya ni numan. Kung ano ang iyong inasik, yun ang iyong aanin. Kaya hindi natin madaya ang Diyos. Hindi natin malinlang ang Diyos. Nalaman mo, pinapatawad tayo ng Diyos dahil gumawa tayo ng kasalanan at gagawin naman natin uli. Katapos-tapos natin gawa na hingi ng kapatawaran, gawa ulit tayo ng kasalanan. Katapos hingi ulit ng kapatawaran, tapos gawa naman ng kasalanan, hingi naman ng kapatawaran. Sino ang niloloko mo? Ang niloloko mo ay Diyos. Diyos pa ang niloloko mo. Diyos pa. Ligtas ka kaya? Ligtas ka kaya, Diyos pa, niloko mo. Mapagmahal ang Diyos sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay mabagsik sa mga tao na hindi kumikilala sa Kanya at hindi sumusunod, sumusuway. Ganun kabagsik ang Diyos. Akala mo. Kaya kung tayo ay isang Kristiyano, ganito pala ang ating pagka-Kristiyano. Sabi sa Santiago, kung ganito lamang ang ating pagka-Kristiyano, tagilid na ang ating kaligtasan,
Dahil ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Paano tayo maging kaaway ng Diyos? Kapag inibig natin ang sanlibutan, makinig kayo, ganitong sinasabi ng Diyos sa unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Amang nasa langit, hindi umiibig sa Diyos, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakakapukay na masamang pita ng laman, ang mga nakatukso sa paningin ng at sabi dito, nakakapukaw ng pita ng laman, ang mga natutukso sa paningin at karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa Diyos. Kaya mga karangyaan sa buhay, hindi yan ang mula sa Diyos daw. Sabi dito, saan nagmula ang kanilang karangyaan? Sabi dito, ang karangyaan sa buhay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Dahil masipag sila sa sanlibutan. Magaling sila, umanap ng salapi. Kaya nagmula sa sanlibutan. Ang kanilang kayamanan, hindi mula sa Diyos. Hindi masama ang kayamanan kung ang Diyos ay hindi natin pinabayaan. Ang masama lang, labumani na tayo, puro sa kwarta-kwarta na lang, wala na sa Diyos. Yan ay masama. Yan ay naging ugat ng pagkakasala sa Diyos. Pag-ibig sa salapin sa ugat ng pagkakasala sa Diyos. Napakaliwanag, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay nakakapukaw ng laman. Libot-libot ka, Kristiyano ka, maraming mga sa sanlibutan, mga pitag ng dyablo, dipitagin ka sa malamig na bear. Bibitagin ka sa mapulang lipstick, makeup. Bibitagin ka sa maiksi na mga damit. Halos malapit nang tumalon ang kanyang dibdib, bibitagin ka. Kayan ang sasanlibutan. Sapagkat ang lahat nasa sanlibutan ay nakakapukaw ng masamang pita ng laman. At ang karangyaan sa buhay ay hindi mula sa Ama, hindi mula sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng ginamalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit ay mabubuhay magpakailanman. Napakaliwanag, nakita natin. Kaya di natin alam minsan, pumasok na tayo sa pitag ng dyablo. Pumasok na tayo sa kulungan ng dyablo. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1, mga lumitaw sa Israel ang mga bulang propita, at sa inyo naman, may lilitaw na mabulang guro. Gagamitan nila kayo ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral na kasisira na inyong panampalataya. Sasabihin nila, itakbil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Sasabihin nila, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Nakakasira na inyong panampalataya. Kung wala kayong alam sa salita ng Diyos, tiyak maniwala kayo at sunod-sunuran. At sasabihin naman nila, simba ka, luhod ka.
sa ribulto. Yan, isang katusuan. Ang akala natin, lumulod-lod tayo sa mga ribulto. Ang ribulto, hindi yan sinasamba. Ang Diyos lamang sinasamba natin. Ang ribulto yan. Tularan natin ang kanilang mga gawa nang sila'y buhay. Nang sila'y pa nabubuhay, tularan natin kung paano sila sumunod sa Diyos. Hindi upang para sambahin. Mali yan, sambahin natin ang ribulto. Tularan natin, tulad ni Maria, tularan natin. Si Maria hindi sambahin. Ang sambahin natin ang Diyos lamang, hindi ang tao. Diyos lamang ang ating sambahin. Sabi sa verse 2, sabi si Kalong Pedro sa verse 2, dahil marami na ikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at kangalan. Dahil dito pati ang daan ng katotohanan, nalapastangan. Paano nila nalapastangan ang katotohanan, ang salita ng Diyos? Gawa sila ng doktrina ng reliyon at doon kayo pinapasunod. Ang mga tao hindi na nagbabasa ng Biblia, nakinig na lang sa doktrina at sasabihin, ligtas na kami. Gaano katotoo niligtas kayo? Iniligtas ba kayo ng doktrina ng tao? Niligtas ba kayo ng doktrina ni Kristo, ng reliyon? Ibig sabihin, hindi si Kristo nagligtas sa inyo, kundi ang doktrina lamang ng inyong reliyon. Yung nagligtas sa inyo. Kailangan si Kristo ang magligtas sa atin. Walang iba. Si Kristo lamang ang kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa Gala, chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang ang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang na pangalan ang ating kaligtasan. Bakit? Kay sino-sino pang pangalan tayo lumalapit? Bakit sabihin natin niligtas tayo ng ating reliyon? Yan isang daya ng diablo upang mga tao paniwalain na ang kanilang doktrina ay naligtas na sila. Ngunit itinakwil naman natin ang salita ng Diyos. Itakwil natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Kaya matunay ang sinasabi dito sa Ikalang Pedro chapter 2 verse 2, dahil maraming may kayat sumunod sa kanilang kahangalan, dahil di pipatindaan ng katotohanan, nilapastangan nila ang salita ng Diyos. Ayaw na nila tingin dahil ang tinidinig nila ang doktrina ng reliyon. Kaya bawat reliyon ay may doktrina. Bakit may doktrina ang reliyon? Dahil doon ang pira. Dahil sa salita ng Diyos, hindi ito mapapagpirahan. Ngunit sa doktrina, doon ang pira. Paano makapira? Dahil sa doktrina, pinapatamis nila ang pagsalita. Pinapatamis nila ang pagsalita. Dahil ang sabi dito sa Ikalang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, maliwanag sabi dito, sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang iyong kayamanan. Itong matatamis na salita upang makuha ang iyong kayamanan. Hindi sinuturo nila sa tao ay kaligtasan. Ang tinuro nila sa tao, doktrina. Doktrina na matatamis patungo sa bulsa mo. Matamis ang doktrina para maabot ang bulsa mo. Yan ang doktrina ng reliyon. Matamis na salita. Sabi dito ngayon, marami rin
may kayat na sumunod sa kanilang kahangalan dahil dito patendahan ng katotohanan na lapastangan sa kanilang kasakiman. Nilinlang nila kayo na sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya maraming mga tao ngayon nakuha ang kanyang kayamanan. Pagkatapos nung buto na siya, itinapon na lang. Hindi na siya kilala dahil napaginabangan ka na, nakuha na yung kayamanan. Tinapon ka na lang na parang buto. Dahil ang sabi dito kay Propeta Zacarias, chapter 11, sinabi sa kanya ng Diyos, Zacarias chapter 11, verse 16, ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastol na walang kapagpahalaga sa mga nawala. Kaya maraming nawawala sa bawat kasimbahanan, hindi man lang binigyan ng halaga o hanapin man lang. Hindi naghahanap sa mga maligaw, hindi nag-iilot sa mapilayan, hindi mag-alaga sa may sakit, bagkus ubusin niya ang taba sa kaitapo ng buto. Yan ang nangyayari sa bawat kasimbahanan. Ang taba ng bulsa mo, saksakan niya yan ng hos, higupin, supsupin, hanggat maging buto ka na lang. Kaya ang bulsa mo, apat na bulsa sa pantalon mo, balabaliktarin mo, wala ng laman dahil nahus na yan. Nahus na! Maliwanag ang sabi dito, ang bayan ko ay bigyan ko ng isang pastol na walang kabuluhan, hindi nagpalaga sa mga nawawala. Kung mawala ka man, wala yan dahil nakuha ng pira mo. Hindi naghahanap sa mga naligaw, hindi niya hanapin ang naligaw, hanapin niya pira, pira, hindi kaluluwa, hindi nag-ilap ng mga pilayan, hindi mag-alaga na may sakit. Magkusubusin niya ang mga taba at saka itapon ng buto nito. Yan ang pakaliwanag ang sabi sa Zacarias chapter 11 verse 16. Ang sabi naman sa verse 17, kalawang pastol na walang kapuluhan at nagpabaya sa kanyang kawang, isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at sa kanang mata. Ang kamay niya ay mawala ng lakas at mabubulag ang kanyang mata. Ano ibig sabihin nito? Magtuturo na siya ng kasinungalingan. Ano ito mabubulag? Tumama sa kanyang mata ang tabak. Mabubulag siya ang kanang mata. Hindi na niya makita ang katotohanan. Ito ibig sabihin, kalawang pastol na walang kabuluhan at nagpabaya sa kanyang kawan, isang tabak na tatama sa kanyang kamay. Kaya magtuturo siya ng kasinungalingan at sa kanyang kanang mata at mawala ng lakas ang kamay at mata. Mabubulag ang kanyang mata. Mabulag na siya, hindi na niya makita ang katotohanan. Kung di ituro niya, puro kasinungalingan, puro doktrina, dahil ng pira. Hindi nga tingin sa inyo ay isang kaluluwa na naisiligtas ng Diyos. Ang tingin nila sa inyo ay pira. Pira. Sigtawin ang pira niyo kahit malayo ka pa. Yan. Marami ngayon mga pastol na walang kabuluhan. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Pedro, sabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 2 verse 17, ang katulad ng mga bilang guro na ito ay mga batis na tutuyo at mga alapap na itataboy ng unos. Sila inilalaan ng Diyos sa pusikit na karimlan. Bakit nadaya tayo?
Bakit nadaya tayo ng mga reliyon? Dahil isang dahilan, yun ang kasalanan ninyo. Hindi kayo nagbasa ng banal na aklat. Hindi kayo nagbasa ng Biblia upang makita nyo ang tunay na pagsunod sa Diyos, tunay na pagkilala sa Diyos. Pinaubaya nyo inyong kaligtasan sa inyong reliyon at sasabihin ninyo, ligtas na kami! Gaano katotoo na ligtas ka? Pinaubaya nyo inyong kaligtasan sa reliyon. Alam ba ninyo kung ano ang halaga ng kaligtasan mo? Hindi yan mabili ng bilyon, hindi yan mabili ng trilyon. Ang iyong kaligtasan, hindi yan mabili ng trilyon. Bakit pinubaya mo sa iyong simbahan, sa iyong reliyon, ang iyong kaligtasan? Kung nagbasa kayo ng banal na aklat, ang inyong kaligtasan ay hawak kamay mo. Hawak kamay mo dahil hindi ka nagbasa ng Biblia, banal na aklat. Ang iyong kaligtasan ay pinaubaya mo lamang sa iyong reliyon. Reliyon mo may hawak ng kaligtasan mo. Paano kung reliyon na paano ang reliyon na iyong pinasukan ay Antikristo? Paano kung ang reliyon pinasukan mo ay bulang guro? Sigurado ba ang kaligtasan mo? Hindi. Ang kapamakan mo ay sigurado. Kaya kailangan kung gusto niyo masigurado ang kaligtasan, magbasa kayo ng banal na aklat. Kahit mag-aaral pa kayo sa Bible School, limitado ang turo doon. Ngunit kung nagbabasa ka ng Biblia, mula umaga hanggang hapon, ay ang kaalaman ay sky is the limit. Mapuno ka ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya nakita natin na pahamak tayo, sabi sa Usias, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Lack of knowledge. Yun, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Lack of knowledge. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 15, verse 6, ay ganito naman ang sinasabi, dahil sa inyong minanang turo, ni walang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Dahil sa inyong mga minanang turo, ni walang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Ano ito? Ito'y doktrina ng reliyon. Dahil sa inyong mga minanang turo, ni walang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Tingnan mo mga makareliyon, ayaw nang nagbasa ng Biblia, ayaw din makinig ng salita ng Diyos. Nakontento na lang sa kanilang doktrina. Ito'y doktrina, hindi ito'y salita ng Diyos, kundi salita ng tao lamang. Patamisin, bulabulatikin, paniwalain kayo upang makuha ang inyong kayamanan. Ang sabi sa verse 7, mga mapagimbabaw, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang paghandog sa akin ng bayan ko ay mapagimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito mga lokal. Papuring pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay pinagturing ng utos na may kapal. Yan ang sinabi ni Jesus sa mga Parisiyo. Ang sabi dito sa verse 12, lumapit ang mga alagad sa kanila. Sinabi kay Jesus, alam ninyo, nagdamdam po ang mga Parisiyo sa sinasabi ninyo. Sumagot si Jesus, bunutin ang bawat halaman, hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila mga bulag na taga-akay at kapwa mga bulag na umaakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa hukay. Alam niya ang hukay na ito, impyerno.
mahulog sa hukay sa impyerno. Mahulog ang mga tao sa hukay sa impyerno dahil sa mga doktrina ng reliyon. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa Juan, sabi naman sa Juan ay ganito sinasabi sa Juan chapter 9 verse 39, sinabi pa ni Jesus, isang katulan sa sanlibutan ang paparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakita. Ang sabi sa verse 40, narinig ito ng mga Pariseo malapit sa kanya, kaya siya tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, sabi dito sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyo nakakita kayo, kaya manatili ang inyong mga kasalanan. Napakaliwanag. Kaya mag-ingat tayo, baka ang tagapag-akay natin ay isang bulag. Bulag sa katotohanan, puro doktrina ng reliyon lamang ang kanyang ituro. At minsan gagamitan niya ng bersikulo upang sabihin sa Diyos din siya. Ang sabi dito sa verse 49, sinabi pa ni Jesus, isang katulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakita. Narinig ito ng isang Pariseo malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyo, nakakita kayo, kaya manatili ang inyong mga kasalanan. Marami ngayon mga bulag, espiritual, nakakita ang mata, ngunit hindi nila nakita ang katotohanan. Doon sila sumusunod sa kasinungalingan, sa mga maling turo, maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Yun ang kanilang sinusunod. Kaya tayo ba panig ng Diyos? Panig ba tayo ng katotohanan o panig ng kasinungalingan? Panig ba kayo ng liwanag ng araw o panig ng dilim o gabi? Maraming mga lingkod ng Diyos, nasa Diyos daw siya, ngunit ang katotohanan ay hindi niya alam. Siya ay nasa panig ng kasinungalingan. Siya sa panig ng kadiliman. Paano natin masabi nasa Diyos tayo samantala tayo nasa panig ng kadiliman? Hindi natin alam ang katotohanan. Tayo ba ay sa Diyos? Huwag nating dayain ang ating sarili. Huwag nating dayain ang ating sarili. Dahil ang sabi sa Galatia ay ganito. Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos hindi ninyo matatayan inuman. Kung ano ang inasik ng tao, yun ang kanyang anin. Ang sabi sa verse 8, ang nagsisikap ng bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan, at nagsisikap ng bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin ipanganak muli sa espiritu ng Diyos, dahil ang ating mga espiritu ay mga patay. Patay sa paggawa ng kasalanan, patay sa pagsuway sa Diyos. Kaya kailangan, sabi ni Jesus, kailangan ng tao ay muling ipanganak sa Espiritu ng Diyos upang ang ating Espiritu ay muling mabuhay at magkaroon ng signal sa Diyos. Magkaroon ng signal sa Diyos.
makarinig ng salita ng Diyos upang muling mabuhay ang ating mga patay na espiritu. Ang ating mga espiritu na ginalo ng lupaypay ay muling lumakas. Magkaroon ng signal sa Diyos dahil ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang pagkain ng ating espiritu. Ngunit iniligaw tayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Iniligaw tayo. Kaya minsan hindi natin alam ang ating sarili, akala natin ligtas tayo. Niloloko mo ang sarili mo. Isa kang hangal. Hangal. Ang isang kahangalan ng iyong klaseng panampalataya. Sumampalataya ka sa doktrina ng iyong reliyon, ngunit hindi ka sumampalataya sa salita ng Diyos nakasulat sa banal na aklat. Kaya sinabi ito ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos. Ito sinabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod sa Mateo. Ito ang sabi niya sa Mateo chapter 23 verse 23. Saba ninyo mga eskriba at mga pare siyo, mga mapagimbabaw. Binibigay ninyo ang ikapo na, sabi dito, saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, binibigay ninyo ang ikapo, gugalayin na walang halaga. Ngunit kinaligtaan ninyo isagawang lalong malagang aral ng kautusan. Ito pala, ang ikapo ay gugulayin walang halaga. Bakit walang halaga ito? Dahil ito ang ikapo para sa lingkod ng Diyos upang may makain naman. Ngunit kinaligtaan ninyo isagawang lalong malagang aral ng kautusan, katarungan at pagkahabag, katapatan, tamang gawin ninyo ang mga ito. Ngunit huwag ninyong kaligtaan gagawin ng iba. Ang kaligtasan ng bawat kaluluwa na nais ng Diyos iligtas. Nais ng Diyos iligtas ang bawat kaluluwa. Dahil mahal ng Diyos ang bawat kaluluwa. Nais ng Diyos makarating sa langit. Ngunit tinuro natin puro lang para sa ating sarili, hindi para sa Diyos. Para sa ating sarili nga nagturo, hindi para sa Diyos. Sabi sa Mateo chapter 23 verse 23, sabi ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mapagimbabaw, binibigay ninyo ikapo na gugulayin walang halaga, ngunit kiligtaan ninyo sa gawang lalong napakalagang aral ng kautusan, ang katarungan, katapatan, pagkabag, at ang katapatan ay tamang gagawin ninyong ito. Ngunit huwag ninyong kaligtaan gagawin ng iba ang mga malagang aral ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 24, mga bilag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik ng inyong inamin, ngunit nilulok ninyo ang kamilyo. Saba ninyo mga eskriba, mga parisiyo, na pagimbabay nilinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng inutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsamantala. Mga bilag na parisiyo, linisin mo muna ang loob ninyo, ang puso ninyo, bago kayo maglinis sa labas. Saba ninyo, mga eskriba, mga parisiyo, mga mapagimbabaw, ang katulad ninyo ay libingan, pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay punong-puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan na ganyan kayo sa paningin ng tao.
Mabuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng mapag-imbabaw at kasamaan at kasakiman. Ang sabi sa verse 30, sinasabi ninyo kung kami nabubuhay pa sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi namin pinapatay ang mga propeta at si Kristo. Sa sinasabi ninyo yan, inaamin ninyo kayo nga, mga anak, na nagpapatay sa mga propeta at kay Kristo Jesus. Sige, tapusin ninyo ang pinagsimula ng inyong mga ninuno, mga ahas, lain ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas sa parusa sa impyerno. Hindi kayo makaiwas sa parusa sa impyerno. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Pedro ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa mga bulang propeta at bulang guro nito. Sabi niya, mga nalilitaw sa Israel ang mga bulang propeta at sa inyo naman may lilitaw ng mga bulang guro. Gagamitan nila kayo ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral na kakasira ng inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Sabi sa verse 2, gayon na marami rin ang naikaya po sumunod sa kanilang kahangalan. Dahil dito patandahan ng katotohanan ay nalapastangan sa kanilang kasakiman. Nilinlang nila kayo sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya sabi naman sa sa Zacarias ay ganito naman. Sabi sa Zacarias chapter 11 ay ganito sinasabi ng Diyos kay propeta Zacarias chapter 11 verse 16, ang bayan ko bibigyan ko ng pastol na walang kapuluhan, walang pagpalaga sa mga nawala, hindi naghahanap sa mga naligaw, hindi nag-ilot sa mahinang pilayan, hindi nag-alaga sa may sakit, magkusubusin niya ang mga taba at saka itapon ang buto. Pagbuto ka na lang, itapon ka, pagbuto ka na lang. Kaya maliwanag ang sabi sa ikalawang Korinto. Ganito naman sabi sa ikalawang Korinto chapter 11. Sabi dito verse 13 to 15, hindi sila tunay na lingkod ng dalaya lamang at nagkukunwaring lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhang sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka ang magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Pasimbahin kayo sa ribulto. Ipakilala niya si Kristo ay tao lang. Kaya ang sabi dito sa Jeremias chapter 23 ay ganito naman sinasabi ng Diyos kay propeta Jeremias, ako'y laban sa mga propeta gumagamit ng salita ng ibang propeta upang palabasin pinahayagan ko sila. Ako'y laban sa mga propeta kumakata ng sariling pangitain at saka sasabihin, ito ang sinabi ni Yahweh. Yan ang madalas makita mo sa bawat kasimbahan. Yan ang makita mo madalas sa bawat kasimbahan. Kumakata ng sariling pangitain at sasabihin, yan ang sinabi ni Yahweh. Ako'y laban sa mga propeta kumakata ng sariling pangitain at sasabihin, yan ang sinabi ni Yahweh. Ako'y laban sa mga propeta nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutiang may dulot sa bayan ito. Bakit?
Ano ito nagtuturo ng kasinungalingan? Doktrina. Doktrina ng reliyon. Maliwanag yan sabi sa Zacarias. Para sila mga albularyo. Maraming iyong kasimbahan ang nakala mo sila mangunula. Ang sabi dito, Zacarias chapter 10, verse 2, ang mga disdiyosan ay walang kabuluhan. Ang pangitayan ng mga makamuhula. Ang pangitayan ng mga hula. Ang pangitayan ng mga hula ay bawang kasinungalingan. Ang panaginip nila ay walang katotohanan. Ang panaginip nila ay walang katotohanan, walang kabuluhan ng kanilang sinasabi. Kaya naman, parang tubang naligaw ang mga tao sa bibi doon sa hapis. Pagkat walang taga-akay, kaya maraming mga tao ngayon nadaya ng doktrina ng reliyon. Kaya sila nakuha ang kanilang kayamanan sa matatamis na salita. Naghula-hula lang sila. Tapos sabihin, ito'y sabi ng Diyos. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Ito, nais ko lang ipaabot sa inyo na pinapaingat tayo ni Kristo. Pinaingat tayo. Kaya inikwento na sa inyo ang mga bulang guro, bulang lingkod ng Diyos, at kung paano sumunod sa Diyos upang hindi kayo madaya ni Numan, upang hindi kayo madaya ni Satanas, hindi kayo madaya ng doktrina ng reliyon, kundi masunod niyo ang Diyos. Kailangan niyo magbasa ng salita ng Diyos sa banal na aklat. Ito ang ating kaligtasan. Kung kaligtasan lamang hanap mo, dito na sa banal na aklat, magtyaga ka magbasa nito upang magamit mo ang tunay na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Magkaroon ng buhay na walang hanggan at manirahan sa langit. Dahil nais ng Diyos iligtas tayo, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nais niya sa langit tayo napunta, ngunit hindi natin mahal ang Diyos. Hallelujah. Ito lang aking i-share sa inyo. Mayagnaga uli sa tanan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang tanghali, umaga sa lahat-lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Tayo po ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos. Tulad po na nakalipas na mga araw, umuulan po, kaya po ay hindi kami nakapagpatuloy ng street evangelism. Pero dahil tulad na ng sinabi, dahil minahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang panibagong panahon na kung saan, kung atin lamang ma-appreciate at malaman na ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng panibagong araw, panibagong lakas, upang sa ganun po ay ma-feel natin